Sa dami ng OFW na gusto mauwi ng Pilipinas, hard-earned money, di ba? Hard-earned money talaga yon. And kagustuhan nila na umuwi ng Pilipinas at kagustuhan na lang kumita. Eh, napupunta sila sa mali na mga investments, ganyan. Sir, ano yung pwede mong advice sa kanila? Paano ba talaga mag-umpisa? Paano pumili ng tamang kanino ka mag-i-invest? Sir, 3 steps lang naman yan eh. But first muna, wala akong nakita na walang risk. Okay. Ang kapatid ko nga tumulog, hindi na nagising, so may risk. Even pagtulog. Even pagkain, pwede tayong mabulunan. So lahat ng business may risk. Okay. Pag may nagsabi sa inyo, 100% guarantee, kaya niyo ibalik, huwag kayo maniwala. Huwag maniwala. Basta over-promise or too good to be true, hindi po totoo yun. Okay. So lahat may risk. Pero may 3 paraan para ang tawag calculated risk and itama yung bago ka mag-decide sa hard-earned money mo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa agribusiness Grand Meet and Greet. William Tiu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original Tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Alright, Sir Mike. Naka-tour tayo konti at nakita natin may test na ano ka rin pala, no? Training. Tapos nakita ko natin yung mga accommodation ni Sir Mike. Maganda. In fact, dito kami nag-overnight. At yun, maganda rin. Masarap din ng food sa restaurant, may cafe. So, itong farm ay, sir, we can say fully developed talaga itong farm. Yes, sir. Pero syempre continuous development po. Continuous. Kumusta itong running a tourism farm business? So far naman po, okay naman siya kasi maraming nga nagtatanong sa aking mga OFW. Dahil dun sa nung na-picture niyo ako, maraming nag-PM dun sa aking page, dun sa bike ni Kuya Mike. Yung advocacy ko. Ito po yan. Yung bike ni Kuya Mike. Okay. So advocacy na para about entrepreneurship tsaka health and wellness. So yun. So nakita po nila na kung nag-grow raw. Sabi ko, yes, pero medyo malaki yung capital. Yeah. So, merong old saying na if you want to go fast, walk alone. But if you want to go farther, walk with someone. So, ang revelation sa akin, sir, siguro tumatanda na ako. Technically, hindi rin pala ako may-ari nito. Steward lang ho tayo. Kung sa yung lahat ho ng farmers, hindi atin yung farm. Steward tayo, taga-bantay lang during our lifetime. So, hindi natin siya pwedeng suluhin. So, ano ba yung pinupunto ko? Mas maganda pala kung marami tayong makikinabang, mas marami tayong maha-harvest, mas marami tayong magkakatulungan during our lifetime. So, bilang pa-birthday ko ngayon sa akin, sa incoming birthday ko, naisip ko, pero i-screen ko siya kasi first time kong gagawin. Kasi ginawa ko na siya before, pero sa ibang business. Okay. So, sabi ko, mag-accept na rin ako dahil nag-PPM. Pero I'll make sure, tinawagan ko yung lawyer ko, ganito yung kontrata, make sure na hindi lang pabor sa atin, kailangan fair and square. Tapos, yung accountant ko, tinawagan ko rin, yung computation. So, dun, kung natatandaan niyo, Sir Buddy, yung mga negosyo ko, mahilig ako sa 8. So, lahat ng negosyo ko ay may 8.
Halimbawa, kunwari yung realty ko, 88 mga Mega Realty. Yung trading ko, 88 Sunrise. So, may mga 8. So, naisipan ko ngayon, latag siya. Small villa siya with small pool for as low as 888,000. Parang ganun. Tapos, in 2 years, may return of investment siya. Tapos, quarterly and semi-annual, nagbibigay kami ng dividends. Kasi nung ako yung nag-i-invest, naiinip ako or minsan nakakalimutan kong kuhanin. Parang similar ba to doon sa mga model nila Mega World, ganyan, na magbebenta sila ng hotel unit, ganyan, tapos sila yung magmamanage, tapos may dividendo or may kita yung owner. Same na same po. Ang kaibahan lang sa amin, ewan ko kung ginagawa nila yun, is pwede nilang gamitin in a year. May 8 din. 8 days nilang pwedeng gamitin in a year yung ng kanila. Kasi napansin ko, Sir Buddy, nananawa tayong tao eh. Imposibleng gagamitin mo yung whole year round. So, lugi naman sila kung usage lang. So, ang naging concept namin, pwede nila ngayong ipagamit sa ibang customer, property management, dahil marami naman kami tao dito. Yan yung tamang term, property management. So, kami yung magmamanage nung kanilang villa. At kami magpapagawa rin. Yung sa amin ay 8 yung papagawa namin. Yung amin, 3. Yung 5 open namin sa iba. Saan po itatayo? Dito lang doon sa dinaanan. Sa loob na farm. Okay. Kasi kumpleto na tayong amenities eh. May coffee shop, may hotel, may villas, may restaurant. Tapos yung iba talaga, sir, tatawag sa akin. Actually, si Kong Alfred baka tutuloy sa next week. Sabi niya, papadetox naman ako yung program mo. Diyan mo na ako tatambay, dalhin ko yung bike. Eh, syempre, kung lahat ng kaibigan ko, kulang pa yung space namin. Eh, kung meron sila mismo bila nila, hindi sila mahihiya kasi alam nilang they have free usage. Basta na lang sila dating dito, dala nila yung key, go there dun sa bila nila. Ngayon, kung gusto naman nilang wag nilang gamitin at ipagamit na lang sa customers, okay din naman yun. Kami yung magme-maintain lahat ng linens, everything, lahat. Then, willing naman din akong pa-audit kasi lahat ng mga business ko. Sabi ko nga, Sir Buddy, palagay ko number 1 capital ng tao is ikaw, tayo. Ako, I can proudly say na almost 30 years na ako nagbi-business. Kung may matuturo sila na kahit isang kapartner na hindi ko nabigay yung kanilang parte, I'll stop everything. So, I believe it's always boils down to character and integrity. Kaya nga sa US, siguro sa Pinas may ganun din. May mga negosyante na umangat, tapos bumagsak, pero madaling makabawi. Kasi yung integrity nila sa mga finance institution, banking institution, or sa mga freelance investor, venture capitalist, angel investor, is malinis. So, yun yung nakikita ko. Parang win-win na instead na ako lang may-ari, ako nakikinabang, ako nag-enjoy sa place. Minsan, kagaya nun, umalis na yung guest, parang, uy, solo. Kaya nga in-encourage ko yung iba, pag weekdays kayo pumunta, kasi ang sabi ko nga becoming haciendero in weekdays without having the headache of maintaining the farm. So yun, naisipan ko, natulong-tulong na lang. Kailan mo umpisan itong project? Actually, sinimulan na namin, tapos na nung architect yung design, tapos na rin nung engineer yung So, ayaw na yung magpagawa ng summer kasi nasasayang yung potential na income. So habang dagsahan, So habang rainy season, gagawin namin ngayon. Off-season niya, kumbaga. Tapos magla-launching kami ngayon sa birthday ko, yung in-invite ko kay by November. Dire-diretso siya kasi ang peak naman talaga ng mga ganito is ng mga ganitong farm tourism is December hanggang June na. By the way, si Sir Mike ay president ng Batangas Alliance for Farm Tourism and Development Association. So grupo yan ng mga may-ari ng mga farm tourism na malalaki pong farm. Kaya nga sana po ma-interview nyo si Don Leon, si Doc Taweng. Mas malaki nga siya sa akin sa San Juan. Okay. Tapos Sir Mike, na-mention mo yung itong bagong venture mo. Marami tayong naririnig na mga sad stories, no? Na kalamitang victim
ay mga OFW. Totoo po yan. In fact, ang agribusiness ay despite of meron kaming system to evaluate kung nung una hindi kami ganoon ka strict. Kaya siguro kami lulusutan nung una. But ngayon sobrang strict kami, talagang titingnan namin talaga, background check namin. Dapat po. Before kami pumapayag na If I may add, sir, sila. if I may add, doon sa vlog ko kasi, doon sa bike ni Kuya Mike, iniisa-isa ko yung mga dapat gawin. Kasi ang dami nag-message sa akin, thank you pala, sir. Kasi after nung interview ko, sabi ko nga, ang dami kong interview, pero sa inyo, napansin ko talagang organic yung following nyo. Totoong mga tao, hindi siya chatbot, hindi siya invento ng machine o nung mga system ngayon. So, ang dami ho talaga. First time ko na hindi ko kayanin ng ganong karaming nagme-message. So, yung mga admins ko, sir, ang dami nagme-message. Especially OFW, nung na-mention mo na hindi tayo dapat nagpapaalipin sa ibang bayan. Dapat nabubuhay tayo ng marangal sa sarili nating bayan. So, nilatag ko po yun. Ano ba yung mga dapat nilang gawin? Una, make sure there's contract. Hindi pwedeng walang kontrata. Yan. Pangalawa, sino ba yung kadil nyo? I-background check nyo naman. Ilang taon na ba sila nagnenegosyo? Baka naman, sorry po dun sa mga ibang nagpapasikat na vlogger ngayon. Ang daming guru ngayon dun tapos pag chinek mo halos walang business or kung may business, katatayo pa lang. Tingnan nyo po yung mga SEC nila, yung Securities and Exchange Commission registration, DTI. Kung 2024 ngayon, tapos nakita nyo 2024 lang, ngayon lang yan nagninegosyo. Minsan kasi, sir, maraming yung ang business model niya somehow, halimbawa, magtuturo paano magnegosyo. Yun yung business model niya, magtuturo paano magnegosyo. Pero siya mismo walang negosyo. Yun na nga, sir. Yan. Maraming ganun na nagpapanggap na guro. Kaya nga, sir, dun sa libro ko, nilabas ko yun. Maraming guro o teacher, pero tingnan nyo nga muna, kung binibentahan ka ng libro or seminar, tapos siya mismo walang negosyo, questionable yan. Sabi nga, magpapaturo ka bang mag-drive sa isang taong siya mismo hindi marunong mag-drive. So, siguro I'm proud to say lang na mag-almost 30 years na nga. Kung isasama pati yung informal na pagnenegosyo ko nung elementary high school, buong buhay ko nagnenegosyo ko. At ang maganda naman, pwede talaga tayong i-check sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa ano. Hindi tayo yung sumulpot lang nitong panahon ng social media. Even nung panahon ng before wala pang social media. Before social media. Nagtuturo na tayo. Kaya nga entrepreneurship 101 natin is pang 8 o 9 na. Na libre. Kasi ayoko yung nagagawa ko ng seminar tapos sisingilin ko sila. Feeling ko naman na-bless na ako ni God sa ibang bagay. Di i-share ko naman yung blessing. Sa dami ng OFW na gusto mauwi ng Pilipinas, hard-earned money, di ba? Hard-earned money talaga yon. And kagustuhan nila na umuwi ng Pilipinas at kagustuhan na lang kumita. Napupunta sila sa mali na mga investments, ganyan. Sir, ano yung pwede mong advice sa kanila? Paano ba talaga mag-umpisa? Paano pumili ng tamang kanino ka mag-i-invest? Sir, 3 steps lang naman yan But first muna, wala akong nakita na walang risk. Okay. Ang kapatid ko nga tumulog, hindi na nagising, so may risk. Even pagtulog. Even pagkain, pwede tayong mabulunan. So lahat ng business may risk. Okay. Pag may nagsabi sa inyo, 100% guarantee, kaya niyo ibalik, huwag kayo maniwala. Huwag maniwala. Basta overpromise or too good to be true, hindi po totoo yun. Okay. So lahat may risk. Pero may 3 paraan para ang tawag calculated risk and itama yung bago ka mag-decide sa hard-earned money mo. Una, yun nga, again, covered ng kontrata. Everything is under the contract. Alright. Pangalawa, tingnan sino yung kadil mo. Ano yung character, ano yung integrity, ano yung mga previous niyang ginawa 10 years ago. Wag yung last year o this year. Kung mas maganda nung before pa nauso yung internet, before nauso to yung mga Facebook, social media. And pangatlo, check the numbers. Because numbers won't lie. So, ano yung numero? Ito yung numero. Kaya nga pag yung sinabi sa'yo, 6 months ROI,
kung meron kayong alam na ganun, ituro nyo sa akin, yung kaunti kong naitatabi, doon ako na lang mag-i-invest. So, basta no rich quick scheme. Walang ganun. Lahat pinaghihirapan, lahat pinagtsatsagaan. Basta yun ang alam ko, lahat pinaghihirapan. So, please, lahat naman tayo, at saka siguro most important of all, pray for wisdom and discernment. Kasi pag pinagdadasal mo yan kay God, napaka-imposibleng hindi ka niya padalhan ng messages. Lalo na kung galing sa heart mo na, God, ito yung pang-retirement ko, ayoko magkamali. Ako talaga yung prayer ko na nagsisimula na ako mag-business, God, hindi pa ako bayad sa mga utang doon sa nagkasakit yung asawa ko, yung late wife ko. Tapos yun. Tapos nung mag-asawa uli ako, pinag-pray ko talaga, sana magkatulungan kami mag-asawa. Malaking bagay na hindi lang ikaw nagde-decide. Walang impulses, wag pa bigla-bigla. Siguro sabihin mo talaga yung... mga impulsive, yan yung madalas naloloko, no? And in fact, marami yung mga ganong modus, no? Yung dinadala sa impulse, yung parang bibiglain ka, decide now. Maraming mga ganyan, eh. Tsaka, di ba sir, di ba sa mall, yung operan ka, tapos parang kailangan mo mag-decide within the day. Wag yan. Add ko lang, Sir Mike, yung na-mention mo kanina na yung mga nagpa-promise na in 6 months kikita. I-share ko lang din, ako nga mismo, ang dami ko na ring businesses na pinagdaanan. Hindi kasi laki na mga businesses ni Sir Mike. But once ako nag-decide ako mag-business isang venture, umpisahan ko, nag-set aside ko ng budget for that, no? Na sinasabi ko sa sarili ko, ito 6 months, mababawi ko to. So, totoo lang, pag inumpisahan ko na, 2 years na, hindi ko pa nababawi. Ganon yung... Eventually, mababawi mo rin, pero hindi ganon yung mabilis na, na gusto mo. Hindi ganon kadali. Once na linabas mo yung pera, mahirap mo siyang may ibalik. Hindi basta-basta. Of course, you have to hard work talaga, but eventually, makukuha mo rin. But hindi ganon na instant, andyan yung return. Pero sir, if I may add, may tinuturo kasi ako, dahil di ba ako yung Law of Attraction founder noong 1998 sa Philippines, yung Facebook group. Tapos, wala pang Facebook noon. Tinayo ko siya sa group. Ang tinuturo ko lang, lahat tayo may share of losses. Okay. So, may tinatawag na na-attract mo siya, kalimutan mo siya, kailangan mo magsimula uli. Kasi, even ako, meron din, kung pwedeng banggitin, okay lang naman. Yung Bangko Pilipino, may ano rin ako, may mga double your money before. Pero, ang sa akin, kinalimutan ko siya, nagsimula uli ako. Kasi kailangan talagang ganun eh. You must move on. Then, focus uli sa kung ano yung gusto mong gawin. Tapos sir, if I may add, speaking dun sa atin na ganyan, kasi talagang pumokus na ako sa farm tourism. Okay. Hindi lang naman farm tourism, pati na rin beach tourism. Kasi yung iba ko beach naman talaga eh. So, nakita ko sir, na-observe ko, lahat ng tao, hindi naman lahat siguro, pero 99%, nananawa kapag yun ang pinupuntahan mo. Kahit pa sabihin mong, uy, ang binibenta ko health and wellness, nare-relax ako pag nandoon. Pero kasi yung mga unang date namin ng misis ko, puro Sonia's Garden. Pero nananawa rin kami lagi doon. So hanggang naisipan ko, paano ko kaya matutulungan yung mga farm owner, yung mga farm tourism na accredited na tulad namin, ng Department of Tourism, na mag-grow kami. Tapos ako pa yung president ng samahan. Okay. Tapos hindi pwedeng kami lang. Pati na rin yung mga kasama namin dito sa Batangas. Naisipan ko yung MRG. Ano yung MRG? MRG kasi sir is Millionaires Resort Group. May joke kami dyan eh. Pag member ka, millionaire ka. Pag millionaire, dapat member ka. Dapat dito ka. Okay. So bakit po? May mga kamag-anak po ang misis ko na sa mother's side niya 100 plus nasa Italy. Okay. Sa father's side niya parang 300 to 400 plus. So yung barangay nila Little Italy na yung tawag. So minsan dadating dito, minsan tatawag, pupunta doon sa beach o dito sa resort, o sa farm resort, sa Farmville. O minsan mga kaklase ko o kabats ko
o mga kaibigan ko sa, halimbawa, kasama ko sa Rotary, sa Lions, sa mga iba't iba kong samahan, BNI, o sa lahat na lang ng mga samahan. Kasi member halos lahat ako. O sa Eagles. BNI ka rin pala. Opo. Si Ma'am Rona. O, si yan. Ma'am Rona Santiago Kailangan gumising Paliso. ng maaga para maka-attend ng... Maganda yung business kagad ang pinag-uusapan, Okay, direkta. okay. Wala nang paligoy-ligoy. Nagustuhan ko yung BNI sa totoo lang. So, lahat sila tatawag sa'yo. Pengi naman discount. Tapos, parang naisip ko, ako nga po gusto ko rin ng discount, pero parang nahiya lagi ako na tumawag. Okay. Hanggang sa naisipan kong concept, paano kaya darating ang isang tao na may discount, tapos siya ay VIP, red carpet, meron siyang pre-drinks, welcome drinks, tapos hindi niya kailangan tumawag sa akin. Yun. So, ginawa ko siyang concept. Timing, nasa Thailand ako noon. May kinuha akong member doon. Tapos, tinawagan ko rin yung kaibigan ko sa Bali na may mga ari rin ng resort. Tapos, yung president, hi Sir Chin. Ay, dapat interview mo. Napakagaling na tao. Chin Fernandez, presidente ng Coron Resort Association. Eh, di ba, ang mahal-mahal sa Coron, mas mahal pa nga yan sa ibang bansa eh. Okay. So, naging member ko siya. Tapos, halimbawa, yan sa Tagaytay, yung Rapais Mansion, member natin yan. Tapos na-interview ko rin yung president ng Laia Group, tsaka Mabini Group, yung mga diving. Dami rin dyan. Sabi sa akin, sir, papa-member na kami. O, di yun. Hanggang sa ang dami na, sabi ko, ito yung gusto ko. Darating sila na VIP, tapos may discount, tapos, hindi lang sa aking resort pupunta. Sa iba't ibang resort. Tapos kami namang resort owners, natutulungan kasi nasa directory kami ng mga pupuntahan. So, ano bang win-win? Yung resort owners, dumadami ang kanyang guests. Okay. Pati yung international guests namin, pagdating sa airport, ang tinitingnan nila kagad sa directory, sino yung mga member. Okay. Yun yung pupuntahan nila. Okay. Yun naman pong mga guests na tulad natin, titingnan ko rin naman, wow, sawa na ako dito, Boracay naman ako, uy, Coron naman ako, uy, Mabini naman ako, uy, teka, Nasugbu ako, uy, Sambales ako. Ito yung pupuntahan ko kasi gusto kong gamitin yung aking loyalty card para medyo magandang, club card ang tawag, pero sa totoo, parang suki card siya. Yun, sir. So, dapat pala pag alis mo, may card ka na. So, puro milyonaryo yan, sir? Sir, sa totoo lang, ang 1 milyon wala nang nararating eh. Actually, yung isang SUV nga, mas mahal pa yung... So, at sa totoo lang, bago ka makapagtayo naman talaga ng isang farm resort, yung lupa pa lang, milyon. Yung itatayo mo, yung isang gantong kaliit na bahay, 1.8 milyon o 2 milyon. So, hanggang sa naisip ko, dadami yung kliyente. Gusto ko namang ding maiba, hindi lang yung dinatnan nila dati. Kaya yung magkaduktong siya, naisipan ko namang, ito sir, halos 2 milyon, tapos magpapaga ako, 888,000 lang na may small pool, jacuzzi. Sa likod. Na masasabi nilang, ay amin yan, inside lang ng ano. Pero kami magmamanage. Dahil, syempre, mahirap kung magpapadala pa sila ng mga tao nila. Para pag may guests, para rin siyang Airbnb, ang kaibahan lang, professionally managed siya. Itong grupo niyo, sir, kumusta ang negosyo, ang ekonomiya? At to be honest, sir, ngayong panahong to, except nung summer, sobrang puno. Okay. Nagdumadaing yung mga member namin. Sir, buti nagawa mo nga yan eh, kasi mahirap. Kasi, alam mo sir, mayabang, may joke nga ako eh, mayabang lang yung mga owners o yung mga pagka peak season. Pero pag off-season po talaga, saka mo makikita yung umuulan, bumabagyo, tumutulo, magpapagawa ka. Kagaya nung isang araw, sira lang yung makina ng pool. O magkano na ang makina? Yung maintenance mo, yung araw-araw, maraming gastos. Yung iba kasi, napanood lang. Aywan ko ba, ang dami kasing content creator ngayon, tsaka influencer. Yung papasikatin lang nila, tapos akala mo naman, sikat talaga, pupuntahan ng mga tao, tapos wala naman talaga. Kaya nga, sabi ko nga, check the numbers. Tingnan nyo kung nag-ROI, yung return of investment. Baka naman yung capital niyan, ganito kalaki, tapos puro aesthetic. Tapos pagdating, wala naman, hindi naman kumikita. Or ano na rin, baka it's about time also check the influencers. Hindi, may joke nga ako eh. Salamat sa mga food vlogger. Marami na kaming natikmang hindi masarap.
Kasi ang galing nila mag-invite. Sa'yo ba nang galing yung joke na yun? Nakita ko yun eh. Nilagay ko yun sa aking page. Kasi pag medyo na-stress ako, tatawagan ko yung driver ko tsaka yung ano ko, tara, testingin natin yan. Pagdating namin, ang layo-layo ng biyahe natin, hindi naman masarap. So, tsaka yun, tingnan nyo rin kung kompletos yung facilities. Kasi syempre, tulong nyo na po yun sa mga sa small owners, small farmers like us. Na yung tinanim namin, magkano ba yung capital sa seedlings? Magkano yung pag-maintain? Magkano yung tubig? Magkano yung electricity? Magkano rin yung bayad? Kasi hindi naman mag-isa yung owner na siya yung magbubungkal niya maghapon. So, pag binibisita nyo kami, natutulungan nyo talaga kami. Ay, sana hindi lang yung association namin, hindi lang yung buong Batangas, Buong Pilipinas. Walang tutulong sa Pilipino, kundi yung kapwa Pilipino po. Yun lang naman po yung advocacy natin. Sabi ko nga, pag alis ko sa mundong to, pag salubong ko kay God isang araw, God, yung naramdaman ko na advocacy ko, na kailangan kong gawin sa mundo, siya kong ginawa. Yun yung ginawa ko. Minsan lang kasi, sir, ewan ko ba kung bakit ganito yung kinabit na utak sa akin ng Diyos eh. Pag marami kang gustong gawin, tapos meron kang mga pinaninindigan, syempre meron ding maaasar sa'yo, para namang hindi naman ko gusto maging perfecto. Gusto ko lang talagang itama, kasi galing na ako sa lahat sa mali eh. So gusto ko lang itama yung palagay kong makakatulong sa ating mga Pilipino. Paano mo nagagawa? Ang dami mong activities. May foundation ka, ang dami mong negosyo, ang dami mong grupo. Sir, isa lang. Yun talaga sekreto ko na ilalagay ko rin sa books. Parang awa nyo na, bilhin yung libro. Kailan mo ba ilo-launch yung book? Target namin after ng Ghost Month. So, after ng September. Pagkatapos ng editor. Kasi po, inilagay kong sekreto yun. Sa mga taong productive, ang dami na ho ngayon na information. Ang kailangan talaga, sir, is kailangan para tayong cellphone. Okay. Parang yung ginawa ko, hindi ko pala nakwento sa inyo eh. Parang medyo pagod na pagod din ako nung nakaraan. So Friday, Saturday, Sunday, lang ang plano ko mag-stay. May tumawag na isa kong mentee. Sir, medyo nag-anxiety ako. Baka naman pwede. Pa-pray mo naman ako. Sabi ko, sige. Tapos yung mga sinasabi mong pagkain na pang-kontra sa anxiety. Tsaka i-meditate na rin tayo. So makabalik ako ng Manila Tuesday pa. So yun po ang tinuturo ko. Yun lang ang sekreto. Lalo na sa mga kabataan nakikinig ngayon. Please, pagpalagay nyo sobra-sobra na kayo ng information, hindi natin kayang i-absorb lahat yung information dito. Whether Netflix yan, YouTube, TikTok, ang dami-dami na. Please, tigilan nyo yan. Humanap kayo, kung hindi man sa farm ko, humanap lang kayo ng isang... Libre nga pala entrance dito. Kaya pwedeng-pwede kayong pumunta. Libre, kasi akala nga pala ng iba, 300. Libre to, basta naman... Please, kain naman kayo, inuman lang kayo ng kape. Para naman may pambawi man lang kami sa pampasweldo sa mga tao. Tapos yun po, hinga lang kayo. Kasi ang paniwala kung tayong mga tao, parang cellphone. Parang ikaw, sir, nakakaramdam ka rin naman ng pagod, sir. Recharge lang po, recharge. Kaya, shout out sa aking kaibigan si Congressman Alfred Vargas. Kong Alfred. Sabi mo, gusto mo mag-recharge. Come on, punta ka na dito. Kasi pag, alam mo pag na, magdi-detox ako, magdi-distress muna ako. Tapos biglang, busy na uli. Kachat ko siya kanina nung nagpahinga tayo. So, sabi ko, Mike, kukonsider ko yun. Pero para hindi ko kaya 1 week. Kahit 3 days lang, sir. 3 days. Oo. Ang tawag ko doon, weekend guilt-free getaway. Kaya nga yung sinasabi ko kahapon, kagabi, minsan kasi kararating pa lang, alam kong stress kasi malalaman mo namang stress eh. Yung nagmamadali na kumain, ay, bilisan mo, kahit magkano yan, na. Yung parang hindi niya, basta masisense nyo, lahat tayo may aura, masisense nyo na talagang, parang yung vibration niya sa Maynila, So, ang nakita ko lang doon is, kailangan lang talaga, yung greens may churi, hindi yung churi, proven yun. Pag tumingin ka sa greens, nare-relax ka. Yung hindi naniniwala sa akin, yung kwarto nyo ngayon, papinturahan nyo ng kulay red. Pure. Tapos yung sinasabi ko nga kagabi na kailangan talaga hihinga lang. Hihinga po. Sir Mike, magre-recharge. Itong paghinga na to, pagre-recharge na to, part ito na health and wellness. Yes, sir.
Hindi ko binebenta ang farm, hindi ko binebenta ang sarili ko, hindi ko binebenta kung ano man. Ang binebenta ko is pare-pares tayong may katawan. Para po tayong cellphone. May nakita po ba kayong cellphone na hindi charge? So kung yung katawan mong yan ay pagal, napapagod, sabi nga sa Bible verse, kung come to all those who weary, yeah, give me your yoke. So, pansin ko, kailangan talagang lahat tayo magpahinga. Ako talaga, pag nandito, tuwan-tuwa ako kasi inilalayo ko yung phone ko. Tapos, talagang immerse, lakad-lakad. Yung sa Japanese, ang tawag nila, Shinrin-yoku. O sa English, grounding. So, ang tawag doon, negative charge. Maglalakad ka lang. Sa akin, effective yun. Ito ba yung nakapaa? Ayun, opo. Kaya kung napapansin yung medyo stress kayo, may park naman dun sa harap ng building nyo kung saan mga nagtatrabaho. Yun lang. Proven yun sa amin, sa grupo namin. Baka nga totoo siguro yung nasa Bible verse na Mark 11:24. When you pray something and you believe, you have it. Or Mark 9:23 na everything is possible for him who believes. Ano ba sinasabi ko? Baka naniwala kami na makakagaling sa amin. Pero pag chinek nyo, may science yan. Okay. Pwede kong pakita yung peer-to-peer review at saka lahat ng data. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.